And I think that's what labels are supposed to be. Diba? It's not to box me. Na ito ka lang o trans man ka lang. Hindi. Parang it's for me to be able to make sense of things. Just so that I don't feel alone. Yung mga totoong kaibigan ko talaga, nandyan pa rin sila nag-stay safe. Kahit na ganito yung pinili ko. Ito yung identity ko. Aiza is 35 years of his life. And a lot of people, he was born to that persona. So, yung taong kikilala siya as Aiza, hindi sabihin, hindi siya tinatawag na Aiza. Hindi na nila nire-respeto si Aiza. You disclose that you're trans not because you owe your identity to them. You don't owe your identity to anyone, but because you have to protect your safety. Hi, Talk Sheeters! Talk Sheet na! Welcome to another episode of Talk Sheets, where we talk about love, identity, and all the sheet that matters. The kind of talk that only happens under the sheets when you're comfy enough to get real and honest. So tonight, medyo masarap ang talakayan ngayon because we talk about the journey of self-discovery, especially when it comes to gender identity, gender expression, and discovering who you are beyond the years. From confused to confirmed. It's not always a straight path, pero at the end of the day, what matters is that you arrive at your truth. So ito yung mga masarap pag-usapan eh. Okay, from confused to confirmed. Nung nalaman mo na trans man ka, is it because naintindihan mo na yung meaning ng transgender? Or ever since, like, what was that journey like for you? So, syempre, di ba, growing up in the Philippines, we have labels of it. Pero, apat lang yan eh. Di ba? GBBT. Girl, boy, bakla, tomboy. Diba? So, growing up, since akala ko, I knew, alam ko talaga na hindi ako girl. Alam mo yun? Kasi nga, alam kong iba yung galaw ko, iba yung hilig ko, iba yung tingin ko sa sarili ko compared to my classmates and to friends, di ba? But, hindi ko alam yung mga label na yan. I mean, so all the while, akala ko, tomboy ako. Kasi yun lang yung meron naman tayo. Pero, as I was maturing and, parang, kasi, di ba, ano bang tomboy? Di ba? Okay, sige, lesbian, di ba, let's say. So, lesbian, parang, kasi di ba, when you are a lesbian, you see yourself as a woman being attracted to other women. But this thing, sabi ko, hindi ko nakikita yung sarili kong babae. Because there's so many things about me na... So, yun yung naging agad. You don't see yourself as a woman. No. Kahit na attracted ka sa woman. Oo. So, litong-lito talaga ako. And then, yun nga, kumbaga, I started reading on it, alam mo yun, and then, nakakita ko na itong, yun nga, parang, kasi before, akala ko, kapag sinabing transgender ka, yun, hindi po kailangan. Nag-medical transition ka. Nag-medical transition ka na. Because I knew of trans women before na, sila na yung may boobs, alam mo yun, talagang, babaeng-babae na. And, sabi ko, hindi ko pwedeng i-consider sarili ko na trans man kasi, or transgender, kasi, wala namang anything eh. So what was the importance of that label? Na finally, na define mo yung meaning ng transgender at na-associate mo yung sarili mo doon? Siguro, ang importance ng label sa akin, hindi ako weird. Alam mo yun? Hindi ako parang putok sa buhong sumulpot lang na parang kabote na, ano ka? Hindi ako unique. Hindi ako special. That there are also other people going through the same thing na sa sobrang dami nila, there's actually a label for it. Yeah. Yun. And I think that's what labels are supposed to be. Diba? It's not to box me. Na ito ka lang o trans man ka lang. Hindi. Parang it's for me to be able to make sense of things. Just so that I don't feel alone. Kasi yun eh. Growing up na walang representation sa media, kung ano ang trans man,
litong-lito talaga ako. Pero nung nakita ko na, alam mo yun, yung parang kung tinitignan ko yung mga, okay, ang transgender ay bla 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 bla. Para talaga siyang nagkakaroon ng imaginary checklist sa utak mo. Yes. So parang nagkaroon siya ng language to what normally would be invisible. Yeah. Kasi nga, kaya ka weird kasi hindi mo alam saan ka belong. Pero nagkaroon siya ng isang language, isang term na naging concrete siya sa'yo kasi nakikita mo yung, na-associate mo yung description nun sa pagkatao mo. Yes. So, hindi ako, normal ako. But is it also, so kailangan ba, so yun yung necessity ng label for you. But if you just wanna be, just being without any labels, that's okay too. Yeah, that's okay too. Kasi yun nga, parang, I think there are other people who are more comfortable without labels na, parang talagang, that's their personality. Alam mo yun? Parang, yun nga labels are just there. Diba? It's your option it's your option as an individual if you wanna, parang subscribe to this label or, no, I don't see myself as that. I see myself as just me. I am being me. That's fine too. Tonight's guests know firsthand that the road from confusion to clarity is anything but straight, but it's always worth taking. Yes. She's a proud trans woman making waves in PR, LGBTQIA+ advocacy, and on HIV/AIDS awareness, empowering others to live authentically. Joining us also is a trailblazing trans man. Actually, siya ang naging daan para mas ma-realize ni Ice yung pagiging trans man niya. Remember? Pag-uusapan natin yan later. He's also a mental health advocate and storyteller inspiring countless people to own and embrace their truth. Excited na ako dito. Parang masaya. Welcome to Talk Sheets, our Talk Sheeters, Janly Duca and Neil Nodalo! Yay! Thank you for going in bed with us. Masarap din pala pag apat kayo sa kama. Sige. Apat! Yan. So, simulan natin. Bago ang medyo diskusyong maiinit, let's start light muna. Okay. Let's start with the game. With the game, yes. Like starting with the game. Anong mechanics natin dito? Okay, ang title ng game natin ay Talk or Choke. Merong awkward, sensual, and personal questions sa bowl. Asan yung bowl natin? Ayun. Anita. Yun. And then we will each take turns to answer the question na mabubunot natin. Okay. Ayan. Game ba kayo? Generally, we can either talk and answer the question na prepare ng team namin, okay? Kung ayaw natin sagutin ng nabunot na question, meron syempre consequence. Just like life. Ano? Okay, so kapag hindi sinagot ang mga tanong dito, meron tayong mystery drinks na ipapainom sa ating lahat actually. Ano ba? So, ano lang to, para sabihin lang talaga na sagutin natin, wala tayong choice. Okay. These drinks are unlabeled to make it more fun. Sa tingin po natin painom para fun. Pero hindi ko ma-assure. Pag hindi daw natin naubos. That is safe for consumption. No? But sabi nila, I should assure. That is safe for consumption. Napirmahan na ba sila ng disclaimer na? Waiver? Oh my God. Papirma na po. Alright, so let's begin. Welcome to Sheet Happens. Okay, game. Ano? Who's the most famous person you've flirted with or been flirted on by? Oh my God. Famous? Saya. Teka, iinom. Hoy! Walang inuman. Sumagot ka. Wala alam. Hindi nga talaga. Hindi mo sasagutin. Baka machis. Gusto naman ako. Kung nag-mention ako ng pangalan, mahirap na. Sige na nga. Ano yan? Milk? Gatas. Alam ko na. Dapat di-blindfold nyo. Gatas with silimarin plus. Sili man. Ano ginagawa doon? Hindi ko alam. Gatas with plana. Okay. What's your biggest dating ick that you've never told anyone? Ano yun? Dating, parang yucky date na you've never. Icky. Or yung hindi mo bet. Oo. Hindi ko bet na date. Pag bobo sila. I mean, Pag bobo yung pa-date mo. nga naman. Okay, totoo naman. Oo. Okay, I remember there was this one guy. So,
Ay, sorry. Ang sama pa ng work ko na pagbobot. Okay lang yan, ik naman. Baka ma-identify niya yung sarili niya. Paging, siya rin. Hindi yung feeling matalino, pero hindi naman talaga. Maraming ganon. Yung parang... Nagmamaro. Pero gwapo. At least may something good. Ay, alam ko na meron ako naisip. God. Baka sabihin pangalan. Okay. Ano na ayos to? Sino Okay. Ang dami. Basta. So, ito, yung person na to, he likes to perform. Like, so, it got intimate. Pagtingin ko sa kwarto, may mga salamin. Oh. Tapos, you're doing it, talagang tinitignan niya yung katawan niya. Oh my Ginagawa God. niya yun. Focus sa sarili niya. What the hell? Tapos ikaw nakaganon ka lang, tapos pinapanood mo lang siya sa ginagawa niya. Sana Tapos, nag-cellphone ka para hindi sayang yung oras mo. Narcissistic. Ayun yung... oo, and literal, buti sana kung at least nag-effort na parang he's looking at you, or hindi. Baka may camera Talagang- dun. Oh May my camera God. dun. Sabi ko, oh my God. Tapos yun, tapos parang wala talagang pakialam. Yung parang uuwi ka. Parang, what just happened? Oh God. Yeah. Grabe So, naman yun. Sorry kung ginawa ko yun sa'yo. I didn't mean to do that. simula nun, parang, but it, di ba, you always, what is this teaching me? Yeah. May ganun ako lagi. Tinuturo sa akin ng ganitong ano na to. Kaya Nakaya ko rin salamin. Nakaya ko rin gawin yun. Akala ko kaya wala tayong salamin. Nakaya ko rin gawin yun. So there was this one time before, and alam mo yung parang, Sa kanya din ba? no, hindi sa kanya, sa ibang tao. Like after, tayo ako, exit. Tapos, done. Tama. Yun, ganun. Kasi parang, kung ang mga lalaki, may ganun ka, kung ang mga lalaki, kaya nilang gawin yun. At that time, medyo rebellious pa ako na parang, hindi na ako magpapaapi sa guys. Kasi there was a time talaga, pag masyado kang trusting, pag masyado kang parang, if you do it on the first date, parang ayaw mo maniwala na parang they will never call you again, but they don't. They really don't. Because nakuha na nila, di ba? The conquest is the most important thing for most guys, I guess. So, parang nagkaroon ako ng ganong empowerment. May shift. Oh, okay. Ginawa niyo yan. I'm gonna do it. Kaya ko rin. Oh, and for a time talaga, parang, Love it. bring it Empowering. on. You know, Galing yun. just don't tell me that you're in love with me. True. Mabuti na lang. Kaya hindi ko rin binigay sa'yo agad eh. Kasi, baka sabihin mo, Hanggang ngayon, Natuto rin daw siya sa'yo. Diyos ko, hanggat walang salamin, para ngayon ko pa. may salamin na ba siya sa bahay? Ang layo, tatayo pa ako. Game. What's the most awkward sexual or romantic encounter you've had? Ooh. Sexual. Sige, sexual na lang. Okay, ano? Para painitin natin ang talk sheets. Charot. Yes, game. Ang awkward. I guess, for most trans people, or for trans women, kapag there was a time in my life, charot, when I was younger, nung araw, hindi ko inaamin, hindi ko sinasabi na trans ako. Okay. May gano'n akong thing before eh. Surprise! Surprise! Oo, sometimes deliberately. Okay, Parang okay. game siya for me. Okay. Na please don't do it kasi it can be dangerous. Kasi may mga ibang tao di mo alam, magagalit, magiging violent. Yes. Sometimes, dahil lasing ako, di ko na nasasabi talaga. Oo. So, may ganong awkwardness kapag, kunyari, you meet someone sa bar or sa club, Yeah. tapos mag-flirt kayo, maglandian kayo. Yes. Ako usually guys, though I flirt with girls din. But mostly guys. Tapos, syempre, nag-heighten na yung intimacy. Aha. Tapos, when it leads to that, kunyari, mag-iaya na to go somewhere else. Oo. Sometimes I don't say, either because lasing ako or dahil feeling ko lang, game siya, na kailangan ko magpanggap. The mystery. May mystery. Hindi man panggap, sorry for the panggap, but more like, di ko kailangan sabihin because parang I don't owe my identity to anyone. Parang Okay. ganun. Yes. Tapos, may isang beses, parang ang dami ko nang nagawang, oh my gosh, matanda na po ako ngayon, hindi ko na to ginagawa. pero when I was younger, I would pretend na parang, oh, I can't now kasi
parang I'm on my period. Pero nagawa mo na lahat. Siguro ako Towards him. Hindi pa lahat. Kasi syempre, Okay. nakapanggap nga ako na may period. Ganyan. Or, I have a boyfriend. Or parang hanggang dito lang. Tapos may time na, ang kulit nung guy. Parang, ganyan siya. Tapos nahuli niya. Parang ano kami? Ano sabi niyo? Nagulat siya. Pinda donkey style. Napin niya, Manshi. Oh my God! Sana pinaikot-ikot mo muna para nahilo. Bakit di ka nahanap, no? Ano nga? Tumuloy pa rin. May mga times na tumutuloy, may mga times na hindi. Okay. So, mas awkward kapag hindi. Pero, ang lesson here ay, wag niyo pong gagawin kasi baka mapahama kayo. Kasi you never know kapag may ma-meet kayo na violent, baka saktan kayo. And hindi pa nila na-intindihan. Fortunately, hindi ko naman yun na-feel. Pero may mga times, awkward kapag aalis na lang sila bigla. Kasi hindi nila, before them. Yes. Tapos nakaganon ka. Tapos nag-iisa ko, what did I do? May sakta ka pa eh. And I'm sure Diba? that happens. Yeah, I'm sure. I'm lucky hindi ako nasaktan. Pero, hindi po ina-advise na gawin nyo yan. Always tell. Yeah, always be upfront. Always be Yes, upfront. yes. Ayan ang lesson. Yes. Kaya upfront ako kay Lisa. Love, meron ako today. Ganyan din ako. Sinasabi, meron ako today. Siya, hindi ko na kailangan sabihin. Nakikita na lang niya. Surprise. Ay, meron siya. Minsan kala ko may namatay dun sa ano eh. Sa board. Nalimutan Oo, ko. di ba? Pero yun nga, parang you say it, parang you disclose that you're trans not because you owe your identity to them. You don't owe your identity to anyone, but because you have to protect your safety. Yes, of course. Ay, meron ata ako nito. Okay, game. Name the most unusual or funny reason a sexual encounter ended abruptly. That ended abruptly. Okay. So, siguro yung high school ako nito. So, parang intense na kami, ganyan. Tapos, nag-lips to lips na kami, tapos nasa neck na ako, no? Nandun na ako sa neck pababa. Grabe siya mag-ingay. Medyo, kasi ano ako nun eh. Pains ako nun. Ano ganyan? Nakakatakot yung tunog eh. Parang, Paano? hindi parang, yung ganun. Para maubusan ng hininga. Yung ganun. Yung parang hinihingal siya Ayun. na, yung parang sabik na sabik, yung ganun. Parang may hika. Wala na. Baka naman, parang- in love na parang- in love sa'yo. Ay, ikaw pala. Parang wala naman kami ganung moment kasi parang ang that time parang titingin ko sa kanya. Oo, Parang okay, ganun yung okay. level. Baka kaya nagagano kasi yung tingin niya sa'yo nakababatang kapatid. Ano ba to? Magkara kapatid ko. Diyos ko po. Nung una kala ko, parang ay tumigil nito. Tapos parang tumigil ako. Sabi ko, sorry guys. Na-distract ka masyado sa kaingayan niya. I'm sure. Oo. So, mas gusto mo na tahimik in bed, yung partner mo. Siguro mas gusto ko yung mas ako yung aggressive. Ayoko yung babae, yung parang nanlalamig ako pag gano'n. Pag sobrang parang bigay na bigay yung babae. Gusto ko yung parang... Ako, balik doon ka kay Ice. Ayun. Isa kasi, pa-monster na to. Ano gumagano? Malalim pa yung boses sa akin. Ano sa kanya? Malalim pa yung boses sa akin. Kaya alam mo yung sound sa sinutukoy niya eh. Sanay ako sa mga medyo... hindi ko alam. Basta hindi... Putang ina. Alam mo yung mga hapon, Oh, ko naman na esta! Okay. Alright, sis, tapos na tayo. Sa mga katanungan na to, congratulations at ako lang ang uminom. Hindi dahil ayoko sagutin, but because I'm protecting people. Alright, so ngayon ako, I really want to hear your thoughts on these things naman. So, we'll go to 3 and some thoughts. but we're 4. So, 4 and some. 4 and play. Okay, 4 play. Yes, okay. Alright, so, syempre, di ba, growing up, what were the early signs, and clues that pointed you in the direction of your true identity? Ako, I wanna hear from you both. Kasi syempre, di ba, may iba, like ako, na I found out late in the game na. But how about you? Especially nung time na siguro, ilagay din natin sa konteksto ng Pilipinas, di ba? Na lumaki tayo na
wala naman talaga tong mga GBBT lang. GBBT lang, di ba? Correct. Girl, boy, bakla, tomboy. Wala naman yung trans man, wala naman yung trans woman. So, pero syempre, I mean, in terms of your identity, alam ko nakikita na natin yun. So, what was that point in time for you, Jan? Ano yung inciting point? Ako as young as 5 years old, naalala ko, I would go to my parents' room secretly. Important yung secretly. Kasi alam ko, bawal. Pupunta ako sa room nila, hanapin ko yung lipstick ng nanay ko. Tapos, i-apply ko sa lips ko. Yeah. Hanap ako ng kumot or ng towel, ilalagay ko sa ulo ko. And I would pretend na meron akong long hair and then may makeup on. Oh, Pero always secretly, kasi alam ko, bawal. oo. Kasi pag nahuli ako, papagalitan ako, papaluin ako. Pero as young as 5, gano'n na. Ibig sabihin, meron na akong awareness that Yeah. I'm feminine, that I'm a woman, I'm a girl. Yes. Kasi I've always resonated more with girls. Close ako sa mga kapatid kong babae, pinsan kong babae, mga tita ko. So, laging ganun. As young as 5, may ganun ako. So, that's identity. But in terms of orientation naman, like, ano bang nauna sa'yo? Nauna akong magkagusto sa, actually, babae. Oh. So, meron pa akong puppy love. Fan ka ba? Trans woman Well, ka? bi. Bi. Okay. Oo, but maybe abro. Yes. Actually, I first identified as pan, and then sabi mo nga, I realized I cannot claim I'm pan kasi hindi naman lahat attracted ako. Oo, yes. And then now I use bi Oo. because I'm attracted to more than one gender. So I'm attracted to girls, boys. Pero hindi ko sure kasi kung lahat naman, hindi ko alam kung ma-attract ba ako sa trans woman. Hindi ko pa alam. Pero maybe. Pero I'm yun nga open. yung abrosexuality. You only experience that and it only evolves when you are already Yun nga. So baka with whoever it Yun. is that you're with. Kasi nung lesbian si Ice, in love Okay ako sa lang. kanya. Tapos sabi niya, trans man siya, okay lang din. Pero kasi minsan, pag ano ka, kaya mo sinasabing pan ka, kasi dun mo sinasabi, walang gender. walang gender. Pero kung on a normal day, titingin ba ako ng, would I be attracted to a gay man? Would I be attracted to a lesbian? Not necessarily. Yun. Oo. So to me, una ako nagkagusto sa babae nung grade school. Then nung high school, dahil all boys school, mas na-attract ako sa lalaki. So yun. So identity, yun nga, trans woman. Yes. And then sexual orientation, bi. Ito, gusto kong malaman kay Neil. Kasi syempre, pareho tayong trans man. Di ba? And yun nga, growing up sa klase ng konteksto na meron ng LGBT sa Pilipinas na basically, neto lang talaga nagkaroon ng terms, right? So ikaw, kailan mo talaga nasabi sa sarili mo na, teka, mukhang trans man ako Hindi lang ako, I'm sure there was a time na, di ba, inisip ko rin na kagaya ko, lesbian ka, di ba? Oo. Pero kailan yung turning point na yun na, teka, hindi ako lesbian, trans man ako Siguro pareha sa kanya, 5 years old, nakita ko yung uncle ko umiihi na nakatayo. Nakita ko siya, so parang feeling ko nung bata ako, batang lalaki ako, na baka may late development lang yung katawan ko. Okay. So nung umihi siya, umalis na siya, umihi din ako ng gano'n. Tapos, syempre, nagkalat ako. Di ba? Yes. Sabi ko, ay, bakit ganun? So sabi ko, baka may late development lang ako. Inaantay mo magkaroon ka ng penis. Oo, kasi parang feeling ko late lang ako. Yes. Pero syempre, sasabihin ng babae ka. Oo. Ganyan. So sabi ko, ba't ganun? Tapos, nagkaroon na ako ng crush na babae. Mm-mm. Kalaro ko siya. So parang kinikilig ako sa kanya. Tataka ko, bakit ako kinikilig dito kung parehas kaming babae? At that time, pagka babae ka pinanganak, tapos para kang batang lalaki or kilos lalaki ka, tomboy ka. Oo. Yes. Oo. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko na tomboy. Hindi ko alam kung bakit. Parang feeling ko hindi ako ganun. Mas lalaki, Lalaki ka talaga. Lalaki Lalaki ako. talaga. Kailan din ikaw? 3 years old, sabi mo. Pero, parang that time kasi, wala akong alam talaga sa terms. Alam mo Wala. yan. Basta yun, naalala ko na, at I think, late pa nga ako nun kasi, nung grade 5 ako, kasi nag-camping kami nung nagtanggal talaga ako ng t-shirt kasi feeling ko, may muscle lang ako. Hindi ko Actually, feel may na- experience nga ako. Nag-swimming kami. Siguro mga 7 ako noon or 6.
Tapos may batang babaeng lumapit sa akin. Eh, nung nag-swimming ako, nagbubad ako. Wala ka pa namang, nun eh. Hindi ka pa tinutubuan nun eh. Eh, medyo maikli lang yung buhok ko din. So, nag-swimming ako. Tapos lumapit yung batang babae. Siyempre, naka-topless ka. Siyempre, thinking niya siguro, lalaki ako. Born male ako. Tapos sabi niya sa akin, tinanong niya ako na nagulat ako. Sabi niya, nagpatuli ka na ba? Sabi ng ganun nung batang babae. Mga kaedad ko lang eh. Tapos sabi ko sa kanya, hindi pa. Ano na-feel mo? Natuwa ka ba na tinanong ka? Natakot ako na natutuwa, pero mas more on natuwa ako. Kaya parang na-feel ko na parang, bakit ganito yung nararamdaman ko? Oo, vinalidate niya yung ano mo. Tapos nung pauwi na kami, syempre magbibihisan ka na ng nanay mo. Nakapalda ako. Babae. Oo, ano naman ako, nung nabihisan niya na ako, tututago ako kasi nakita ko yung bata, naglalakad. Sana sinabi mo lang bagong tuli ka. Kaya palda. Teka lang. Gulat siya. Tuli ka na agad. Uy, na-inspire ka. Baliktad naman sa akin. Ako naman, never ako comfortable being topless kapag nag-swimming. Oo, kasi Feeling ko meron akong, dapat takpan ko yung buhok. Yun. So, ang galing. Pareho tayo ng mga na-experience. Pero alam mo nun, ikaw kung na-feel mo na parang kahit paano happy ka that nakikita ka as a boy. Oo. Naalala ko nun, paraning ako kahit pag may sumasabi sa akin na tomboy ako or Ganyan din ako, yung tomboy. paraning ako. Kasi syempre, yun nga, siguro I think bilang nag-work na ako nun, yung parang naalala ko may mga naglalabas ng write-up before na sinasabi na, ay si Sigera, lalaking tomboy, lalaking ganyan. So parang natanim sa isip ko na hindi ako pwedeng maging tomboy. Kailangan girl ako. Wala eh. Ginawa ko naman lahat pero sagwa eh. Yun naman, yung sa akin naman nun, dumating din ako sa point na kung di ba natatanggap ko na unti-unting hindi ako magiging lalaki. So sabi ko, hindi ako magiging lalaki, magiging straight woman ako. Ganun yung thinking ko before. So parang nag-try hard. Kasi hindi ako tomboy eh. Oo. So parang feeling ko mayroon lang akong late development. Since kumbaga lusaw na yung pangarap ko, hindi na mangyayari kasi kailangan ko na tanggapin. Dapat babae ako kasi babae pala ako talaga eh. Kasi, Alam bang dati pa, gusto ko pang maging madre. Pero, Oo. Hindi kasi, hindi ko pa nasabi sa ito, no? Gusto ko maging madre kasi hindi ko talaga may imagine sa sarili ko being with a guy. Kasi parang before ko naisip ang identity, mas orientation. Na hindi ko talaga maisip to be with a guy. Sabi ko, I'd rather na, meron akong tsahin na madre noon. Sabi ko, apaka pang dito ako. so pareho kayo na parang either. Yung sa akin naman, hindi naman. Kasi parang dahil gusto ko nga maging straight woman, dapat lalaki yung partner ko. Parang gusto kong magpakababae ng ganun yung feeling ko. So very parang open naman ako At saka sa... ina-assign niya talaga kasi yung sexual organ niya sa dapat siya. Oo, Kasi yun. kaya yung feeling niya dapat may late development ako kasi inaantay niya na wait, this is how I feel. I feel like I'm a guy. How come it's not forming? So very Vinalidate ng science sa kanya na hindi yan mag-perform kasi babae ka. So magpapakababae siya. Si Ice naman, yung kanya is More on ano. the feeling of the attraction na pag gagawin sa akin to ng if I'm gonna be doing it with a guy, and then I'd rather be a madre. Yeah. Which for me now explains. Okay? bagay. Hoy, wag naman na kaya Ano? Ilabas mo yan. Ano? Teka ba ka? kaya tayo hindi masyado nagaganon kasi may madre tendency ka. Hindi. Hindi talaga. Akala ko lang noon na kaya, I can't be with a boy. I don't have any attraction sa boy kasi nga, akala ko talaga, Para kay Lord ka. oo. Para sa akin. Yeah, yun naman pala yun. Okay. Wait lang. Hindi ko pa tapos. Ito yung sa'yo. Sige. So, para kasi si Ice, there was really a time where he felt na hindi ko alam how he wants to be touched eh. Tapos, I was touching him like a girl. Like how you would touch a girl. Baby yun eh. Okay. So, and inaral ko pa yun kasi di ko naman talaga alam how to touch a girl. research. Diba? This was before the transition. Nalaman ko lang kasi trans man ako kami na. Within the relationship. Within Ako sa buhay ko So, ito talaga. yung parang, I wanna surprise her. I wanna surprise her. Marunong ako makapagsak sa babae. Pinag-aralan ko. So, I was
So, paano mo pinag-aralan? Hindi natin Ano, kung ano-ano. Like, Tama. Visual aids. Oo. Visual aids. So, syempre, of course, you touch her like a woman, di ba? Away yan. Tapos, hindi siya nagsalita. I thought he was enjoying it. Tapos the next day, or parang a week after, nalaman ko na lang na he feels violated pag ginagawa yun sa kanya. Pero ang kwento niya sa akin is yung previous relationship niya. Na dumating yung time na feeling niya parang minomolest siya kasi hinahawakan siya like how a woman will be touched. Wow. So parang ako, edi yun yung ginawa ko sa'yo yun nun. Tapos ba't di mo sinabi sa akin, hindi ka naman pala nag-enjoy. Pipikit-pikit ka pa. Galing mo, Marte. So, because, yun nga, talagang meron siyang ganong, I would say that ganun talagang, perspective na he equates also yung intimacy as a form of violation pag hindi the way he wants to be touched. Kaya, meron ka before na mas gugustuhin mo na lang magmadre kasi ma-imagine mo na parang you're gonna be doing it with a guy and this guy is going to do it to you. Like may penetration, ganon. Sa kanya. oh. Yeah. Ito gusto ko malaman. It's safe to think na same generation tayo, no? Halos, no? Millennials. Yeah. So, early 40s ako. So, I'm sure, younger konti, right? Pero, we grew up kahit paano dun sa time na wala pa talaga tayong masasabing representation. Kasi, I mean, lately pa lang talaga nagkakaroon ng... How was it for you? Like, you know, growing up na, putya, nanonood kang TV, either wala kang makitang parang ito ko or meron man, typically, tatatawan. Stereotype, tapos... Diba? So, paano yun? Ano yung mga ginawa niyong, or sino-sino yung mga hinanap niyong, kahit paano, mga role model? Ako, sige. Balikan ko lang din, bago ko sagutin, ang ganda kasi ng discussion kanina, parang na-pick up ko lang din na parang, for many of us, from that generation, iba na kasi yung Gen Zs ngayon, mas aware. Yeah. Iba yung awareness nila ngayon eh. Tayo though, growing up, parang very binary yung concept natin of everything. So kung hindi ka magiging lalaki, magiging babae ka na lang. Kung hindi ka makikipag-sex sa lalaki, magiging madre ka na lang para babae ka. Or dapat kapag babae ka, the way you have sex with that person is like a girl. Yes. So laging ganoon. So kaya feeling ko ang hirap eh. Laging binary yung konsepto natin of things. Not just sex but things in general. Laging black or white. Male, female. At bawal gray. Bawal Ikaw pa yung gray confused, yes. diba? Okay. Na ngayon, I think na-unlearn na natin. Kaya nakakatuwa. Especially with the younger generation na mas may gray area sila. Ganda ng insight na yun. Diba? So, yun lang. So, growing up, mahirap because wala akong masyadong makikita sa TV na siguro 8 Bulaga, Super Serena. Ay, yes! Super Serena. 8 Bulaga, Super Serena. Nung 90s. Alam mo, may crush ako doon. Ang dami Embrace at sinelebrate sila. Yes. Oo. Yung unang version ng Super Serena na noong early 8 Bulaga pa. Oo. Yun siguro yung una kong mga figure, legal na mga magagandang babae, na trans. Pero di pa nga trans yung tawag nun eh. Di ba? Bakla pa rin. Super Serena. Bakla pa rin. Or cross-dressers, parang gano'n. Oo. Pero sila na yung, I would remember, yung early representation or in the media Yeah. for trans women. For, trans men. Ikaw? Sa experience ko naman, dati, nung bata ako, siguro college ako niyan high school, iniisip ko, pwede kayo lumaki yung boses ko. Iniisip ko lang yun, parang lagi lang nasa isip ko. Pwede kaya ako magkaroon ng facial hair. Tapos parang, pwede kaya ako magpatanggal ng dibdib. Parang possible kaya mangyari yun. Pero parang imposible naman mangyari yun. So parang feeling ko nangangarap ako ng dilat. Ganun yung pakiramdam ko dati na parang, ay wala, hindi talaga mangyari itong mga bagay na to. Pero nasa consciousness mo siya. Like, Oo, you're nandun really lang siya. thinking about it. Na parang Like, feeling ko ang talaga. weird ko. Kasi kasi may best friend ako, may mga friends ako na lesbian, butch lesbian. Okay naman sila. Yeah. Hindi naman sila okay naman kami, ganyan, bakit? Pero bakit ako, friends naman tayo, pero bakit parang hindi ako, sa inyo? Yung parang, bakit ako parang may kulang sa akin? So ba ako weird pa ako?
wala talaga. Pag sa mainstream, wala. Actually, no? For Wala talaga trans men. for trans men. Ikaw, lover, did you have thoughts gano'n? Yung parang gusto mo magka-facial hair? Oo, tontuwa ako pag meron akong pabalbas. Eh, di ba, minsan, syempre, I would have roles na laging may mga ganon, may balbas. Feel na feel Bigote. ko yun. Tapos, talagang growing up, syempre, bibigyan ka ng mga iba-ibang laruan, di ba? Pero ang pinaka-favorite ko na mga laruan ko, puro baril. Tapos, kunyari, manonood ako ng sine. Sa bahay, manonood kami ng movie, di ba? Home movie ng mga, sa bahay, manonood kami ng mga pelikula. Favorite ko yan yung mga action movies. Tapos, I would dress up like yung bida. Tapos, as in, minimimic ko yung ginagawa nila. Ganun yung naging style ko ng paglalaro. So, hindi talaga ako yung, sinare ko na sa choosing, may Ken doll ako. Tapos, meron Barbie, tapos ako si Ken. Yeah. Ganun siya. Yun ang representation mo. Oo. Even through toys, representation pa rin yun. Totoo, actually. Ba't wala akong abs kung... Oh, well. Ako naman Barbie. Yes. Hindi naman ang ano ko. Doon ako Ako yung hotdog na ano. Parang yung girlfriend ko. Yung hotdog na ulan? Kaya pala mahilig ako sa hotdog na ulo. Kaya hindi ako naman. mahaba. Minsan may ano pa ngayon, kunyari, kasi mag-isa lang naman ako di ba? Kunyari, naglando yung airplane, niligtas ko yung Oh my God, may kailan na ako. Hindi, kaya bumagsak yung aeroplano. Kasi mag-isa ka lang sa kama di ba? Sa aeroplano. Tapos nakita ko daw yung yung hotdog nga, yung babae, kunyari yun. Tapos niligtas ko siya sa airplane. Seriously. Gumagawa na lang ka. Okay. It's funny that minention mo yan. Because I remember, so I had this best friend in grade school. Na-crush ko siya. Secret crush ko siya. Tapos may ganyan din ako, parang may hero complex ako na, like, nag-camping kami noon, parang nahulog siya kunyari sa falls. Sa imagination ko lahat to, nahulog siya sa falls, tapos ako yung tatanon para i-save siya. Laging may ganon. Saving. Parang laging yung role na... Prince Charming. Parang Superman. So, yun nga, yung, kasi, parang, ang social context sa atin is pag babae ka, ikaw yung sisave. Kaya siguro, yung minsan ka-sex mo na yung manifestation nun. Minsan ka-sex mo. Gusto mo maging gusto mo maging kabalikaran. Ako ang taga-save. Doon na yung gitna. Yung ginagano mo. Kaya naman. Okay, sa akin naman. save. Part of the girls team. Iba na yung amoy ng una na yun. Ito, this is a very serious question and I'm sure lahat tayo pinagdaanan natin to. Our coming out story. Yeah, our coming out story. Like, how did you tell your parents? And natanggap din ba nila right away? Or like tayo na journey sa atin to get there, was it also a journey for them? Coming out story muna. How did you, at Siguro, what age? nung bata ako, kasi pag kaya punta kami ng department store, hinila ko na yung mama ko kasi gusto ko ito yung mga damit. Ba't ganyan ang gusto mong mga damit? Minsan papaluin na ako dun sa department store. And then nung tinutubuan na ako ng breast, siguro ako nito, mga first year high school. Gusto kong mag-bind. So pero hindi ko alam kung paano ba gagawin yun. So binala ko siya sa Toby's. Yung parang sa likod. Yan ang binili ko. Sabi ko, ganito gusto ko kasi sa likod ko eh. Sabi kong gano'n. Oo. Tapos nung binila niya ako, Creative. nung ginamit ko na siya, tapos na-flat siya, iba yung pakiramdam ko. Parang masaya ko, parang nag-flat yung dibdib ko, gano'n. Yun na. And then slowly, ibang usapan naman yung nag-transition ako. So parang 6 months pa inabot bago niya nalaman. Pero supportive na siya dun sa, however you want to identify. Medyo medyo naghirapan lang siya. Siyempre, worry niya yung okay ba yan, diba? So, kailangan in-explain ko sa kanya. Talaga nag-ready muna ako na kailangan mapanatag yung loob niya na alam ko yung pinapasok ko. May PowerPoint presentation ka rin. Wala na ako. Alam mo siguro. How about you, Dan? Oh my gosh, 3 beses na ako nag-out. Hindi pa rin nila get. Ano yung first out? Oo, kasi di ba hindi lang naman isa beses ang pag-out. Pwedeng multiple times. Di ba? Oo, di ba? So first, especially for trans people in the Philippines, kasi nga, yung bakla and tomboy, kasi bakla is both Yung trans first stage. woman and gay man. And for many trans women,
pinagdadaanan muna yung pagiging gay man Oo. bago maging trans woman. And the same is true for trans men, I would Yes. like to think. Before maging trans man, maging lesbian Lesbian. muna. Oo, Yeah. oo. So, yun yung common route eh. Kasi Yes. in the West, hindi siya common ha. Diretso agad. Diretso agad. Hindi Oo. common yung lesbian muna at maging trans man. Oo. Or gay man muna at maging trans woman. Oo. Sa atin yun, very Asian pala siya. Yes, Kasi yes. when we studied that. So anyway, so first coming out was in high school. I came out as a gay boy. Okay. So, di naman siya masyado mahirap kasi yung kuya ko bakla, nauna na siyang mag-out. Okay. Actually, hindi niya kailangang mag-out kasi nagpahula yung nanay ko nung buntis siya kay kuya. Sabi ng mga hula, bakla yung anak ko. Tapos kinuwento ng nanay ko sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, Early "Kaya mo na, acceptance is tanggap key." din." Di pa lumalabas, tanggap na. Oh, bakla ka! Hindi na nag-out si kuya. Hi, kuya. Parang alimasag yan. Hindi mo mag-out si kuya, hindi pala talaga siya. Di ba na? May social pressure sa kanya to be gay. Siya pa. Ito. Tapos, so ako naman, so dahil out si kuya, dalawa kaming born male. Tapos dalawang ate ko na born female. So ako na lang yung natitirang male, na straight. So dapat feeling ko may pressure na hindi ako maging queer kasi wala na magdadala ng apelido. Oo. Di ba very Pinoy yun? So na-pressure ako, so nagpanggap akong nagde-date. Hindi rin naman panggap kasi nag-enjoy din naman ako mag-date ng girls. Pero nung high school, mas na-enjoy ko yung boys. So nag-out ako as a gay boy. Yun. So, anyway, na-disappoint lang sila kasi kala nila straight ako dahil nag-date ako ng girls. Pero sabi nila, dapat sinabi muna noon pa. Parang ganun. Oo. Then second coming out, college. After college, mga 2013, nagtatrabaho na ako. So, doon ko na-realize na I'm a trans woman. Tapos nag-start na ako mag-hormones. So sabi ko, since nag-hormones na ako, makikita na nila, dapat sabihin ko na sa kanila na Yeah. I'm transitioning, I'm a trans woman. So, in-explain ko rin, nag-dinner kami. Sabi, ba't ka nalilibre ng dinner? Ano meron? Alam na. So after dinner, in-explain ko sa kanila, hindi, I'm not a gay man, I'm a trans woman. So syempre, litong-lito yung... Oo. Yung mga kapatid ko, medyo na-gets nila kasi Oo. bata. Pero yung nanay at tatay ko, hirap na hirap intindihin. Anong pinagkaiba niya? No, actually, I think that's always the question. Kasi when I told my mom about it, yun yung tanong niya, parang, ano bang Pinagkaiba. pinagkaiba? Bahan, Oo. oo. Kaya explain ko lang sa kanya. And her only worry nun was, syempre nga, my voice. If akala niya kasi that time, mag-medical transition na agad ako. Sabi ko, hindi, sabi ko, huwag ka muna mag-alala. Medyo matagal pa yan. Pero sabi ko na sa kanya, pero baka magpatanggal ako ng top. Okay lang yan. Ganun siya Grabe. kabilis. Oo. Oo. Ako naman, ang concern ng parents ko, and family, yung health naman. Kung nag-hormones ka, safe ba yan? Oo. I think May that's nagmamonitor. that's always the worry. Even with you, di ba? Yung worry mo sa akin. So, yun, sabi ko naman, may doctor naman ako. Ganun. Oo. So, eventually, they called me daughter, sister, ayun. That's the best thing. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Oo. But it takes time At saka talaga. maganda talaga, sa family talaga manggagaling yung yung recognition eh. Kasi ganun din yung naging journey namin ni Ice. There was even a point nung parang need na mag-shift into pronouns kasi mas ano na talaga eh, mas ine-embrace na niya na trans man ako. Oo. Ako pa nagsabi sa kanya noon na parang, love, ano ba? People are correcting me kasi naman mag-message ako, he, gano'n. Lagi sinasabi sa akin, she. Yung, baka akala nila may dyslexia ako or whatever. So, I callously even told him na, pwede wag na lang natin i-change yung pronoun mo kasi parang, bakit mas lalo malito yung mga tao. And then, I eventually realized na kung hindi manggagaling sa akin, hindi din ko follow suit yung iba. So, I have to embrace it first. I love that. And I have to really own it also para mas lalo siyang ma-affirm of his sexuality. Tsaka siguro, pagka-trans kasi, I mean, sa akin bilang isang trans man, it takes time. Kasi nung mga beginning ng transition ko, parang minamadali ko yung mga tao na, nilang itawag mo sa akin, gamitan mo ako ng male pronouns. Yes. Totoo yan. Na ano ka, nadi-discourage ka I mean, parang nasasaktan ka na parang, bakit din nila, feeling mo hindi ka nila matanggap? Sinabi ko na bakit ganito pa rin, di ba? Yes. Pero, yung transition talaga, it takes time. Kailangan may proseso talaga siya. Hindi mo siya pwedeng madali. At, So, at I wanna proseso, sandali lang. At proseso yon hindi lang nung trans person, Oo. but nung pamilya at Yes. yung mga tao. Or now, Yes. Oh, Kasi malaking pinag-uusapan ngayon. So I just wanna mention kasi na right now, there's this whole thing, di ba?
marami ng mga tao na nagiging issue yung mga misgendering. Like, meron tayong nabalitaan sa Cebu, di ba, na nagalit siya doon sa isang Oo. waiter na dahil na Tagal yun, misgender. Even yung kay Aura. Oo. Pareho naman kasing may point. And yun. Hindi, yun nga, Time. na parang, imagine, di ba? Okay, tayo, ang tagal ng journey natin to get to that point na where we can finally say, hey, this is who I am, di ba? At isabihin natin yun sa mga taong mahal natin. So, syempre, ang tendency natin is, we expect them to understand it just like Right that. away. Oo. But we forget that they will only begin their journey once You start you. Yes. nasabi natin sa kanila. Oo. So, di ba, imaginein mo rin na, syempre, sa tagal lang yan, bumuo sila ng pangarap sa mga utak nila. Na, I mean, of course, that's normal for any person, di ba? Na meron talaga silang gusto for you. May dream sila for you. So, imaginein mo yung biglang nabasag lahat yon ng isang iglap. Walang Nagkaroon ng kaabog-abog. fear. Bukod doon, diba? May mga takot, etc. So ako siguro, parang yun lang, every time I'm being asked about it, I always say na, as much as it is a journey for us, na mga trans individuals, it is also a journey for the people we love. So, as much as, di ba, gusto natin extend nila sa atin yung pag-unawa, di ba, and everything, siguro tayo din, di ba, mas magkaroon din tayo ng pag-unawa sa mga taong hindi naman nila intensyong saktan ka, pero it's more of sila din mismo, sandali, medyo confused lang ang person. Alam mo yon. So, siguro yon parang I think through constant, alam mo yun, discussion about it, communication, and tayo, constant, for us just to be assertive and to education and everything na without making them feel na, kasi minsan yung education ngayon parang, hindi, dapat alam mo to, dapat, Oo. 'di ba? Parang kung tayo ba arrogant. exactly, kung tayo ba mag-receive ng ganung message, maiintindihan ba natin o we will choose to say na, hindi, kayo may problema, kayo 'di ba? So parang ako, siguro it's better na tayo rin magkaroon ng kindness. Agree. Di lang sa sarili natin, pero doon sa mga Towards tao, others. medyo hindi pa talaga, hindi siya madaling konsepto. Yes. Hindi siya talaga madaling konsepto. And we have to realize that also. Because how will we gain more allies if we're always on the defensive Agree. and putting people down just because hindi nila agad naiintindihan? Oo, with the journey. So, ako mismo witness ako na it's inevitable yung journey na pinagdadaanan ng tao who just realizes a trans man, di ba? So, Ice was not spared from that. Talagang nakita ko nung finally in-embrace niya, I think I'm a trans man. Ang nangyari sa kanya, game na. Ngayon ko lang na-realize, parang feeling niya, kailangan niya mag-catch up ng buong buhay niya sa mga years na na-miss niya, embracing who he is. So, I was there. Siyempre, ako din, I'm going through this all at once with him. So, even na, yung sinasabi niyo na parang, dapat yung mga tao sa paligid niya, yung mga supporters niya, has to now receive it and go through that transition naman with him. So, yung Aiza, hanggang ngayon, people still call him Aiza. Especially yung mga tao sa probinsya na hindi naman sila ganun ka-expose dun sa everyday representation or pag-establish ng identity ni Aiz. And nung first months ni Aiza, I think it's for an entire year, masisira araw niya pag may tumawag sa kanyang madam. Okay, mukha ba ako madam? And this is like a guard na malay ba nila kung ano talaga yung how do you really identify? Feeling pa nga nila nagiging magalang sila sa inyo. Pero mukha ba ako madam? You know, so I have to always talk to Aiza na parang, love, you can't expect everyone na kung ang context naman is hindi to offend you, you cannot force them na hindi, dapat hindi to itawag mo sa akin. But so nakita ko rin yung unti-unti niyang pag-understand sa side ng iba. Yung tinatawag siya na yung Ice. Siyempre, ang laking bagay nun, yung shift from Aiza to Ice. Pag may tumatawag sa kanya yung Aiza, na frustrate siya. And then, even our daughter, kasi siguro has been a witness to his frustration. Ano yan, nakikipag-away yan talaga sa iba. Why are you calling my dad with his dead name? Kasi ganon siya. That's your dead name, Dad. Pero Aiza is 35 years of his life. And a lot of people, he was born to that persona. So yung
taong kilala siya as Aiza, hindi ibig sabihin, hindi siya tinatawag na Ice, hindi na nila nirerespeto si Ice. Correct. So, nagkaroon si Ice ng mas malawak na perspective doon at understanding. So, you also have to shift your mindset na, halimbawa, matanda, natutuwa naman sa relationship namin. Tapos, tinatawag kami mag-asawa. Pero Aiza pa rin tawag sa kanya. Na ano niya yun, na nakita ko kung paano niya niyakap din yun. And I think that's the reason also why, ito, syempre, di ba, meron siyang bagong album, Being Ice. What is Being Ice? Being Ice is also embracing the Aiza that he was in those years, and thanking Aiza also for being able to endure all of those experiences also para makarating siya sa identity niya ngayon. And I guess yung ibang tao and yung ibang mga kasama natin sa community na nakaka-come out pa lang or they realize they're trans woman and they're asking for people to recognize them, I think kailangan ng kindness on both ends. Dun sa mga ibang tao na intindihin yung journey nung ang hirap pong mag-come out. Ang hirap to identify kasi alam mo na you're subjecting yourself to scrutiny, to judgment, pero pipiliin mo kasi ito na ikaw talaga, hindi mo na kaya. Yung truth mo. Yeah, so yung iba na parang kalos si Sarah, pinili mo yan, bahala ka sa buhay mo. That's also insensitive. That's very insensitive. Pero yung mga nasa trans community naman na parang you're imposing naman na hindi kailangan intindihin mo to even if hindi naman nila minimean. Maybe we can also see different perspectives. Context and intention, I think, is very, very important when it comes to this. Ang ganda ng context and intention kasi transitioning is always two-way. Yes. Diba? Dalawang daan nila nagsasalubong. So kailangan natin mag-transition with them. Yes. But agree na mahalaga yung context and intention kasi minsan parang balance lang. Kung naramdaman mo naman na hindi naman sinadya, correct na mampu ako. Oo, ganyan. Dalambingin. Ako dinadaan ko sa labak. Mukha ba ako, madam? Oo, Ayan, si Ice, ganyan ganun lagi. Sorry naman sila. Sorry po. Kasi hindi rin nila alam. Okay, so hindi ka na madam. Hindi nila alam, di ko tatawagin kang kuya. Di ba? Sir, mampu ako. Totoo yan. Iko-correct naman nila yung sarili nila. Ay, sorry po. Mahilig yan. Madalas yan talaga sa mga servers, yung mga guards, yung mga, kumbaga, nasa service industry. They really want to just, address you accordingly. Hindi nila alam. But you know what's weird? So ako at least, base sa observation ko, diba, typically you'd expect, like, the people not from within the community, yung magsasabi sa'yo na, madam, ganyan. Ngayon, mas marami na kahit paano yung mga outside of the community who refer to me as, Ice or Sir or Kuya. Yung mga within the community, sila pa yung, naku ate, oy madam, doon parang, talaga? Talaga ba? Pero again, iisip ko, okay, they might be from our community, but Soji 101 is not something that they are aware of. So alam mo, parang yun parang it's always that one step of, parang, okay, sige, let's try to, before being offended, let's try to inform them. Yes. So I think, ganun siya dapat. Ang mahalaga may attempt to try and connect and have a discourse. Ay, ma'am po ako, sir po ako, kaysa magagalit ka kaagad. Totoo yun. Though, also, on the other hand, kapag may mga talagang intentionally nang babastos. Ayun, iba yun. Iba na yun, di ba? Parang gets din naman kapag nagagalit yung mga kapatid natin from the community dahil tahasang binabastos. Oo, iba yun. Ako rin makikita mo naman yun sa comments. Like, kunyari, may mga, si Aiza, fan na fan ako niyan. Alam kong, doon ako sabihin, Ice na po. Pero may pala, hindi, Aiza ka, di ba? Hindi, dapat, dapat. Kinorek mo na, pero. Oo, or dapat, di ba, lalaki yung doon na. Pag gano'n na, actually, I don't even engage anymore. I just don't give them my time. Correct. Gano'n lang kasimple. Pero how about yung ganito? Yung, di ba, family member or part of the community, kakabrad mo or kung kapag transwoman ka, parehas mong transwoman, natanggap ka. So, natanggap ka like family member, kaya natanggap ka. Pero eventually, kung nagkaroon kayo ng conflict, nagkaroon kayo ng something, nagkaroon kayo ng problema, ang i-attack na nila sa'yo, di ka naman talaga lalaki. Oo, i-weaponize nila yun. Kahit kapwa mo trans, ugaling babae ka pa rin. Ay, gago. Oo, Masama yun. Nangyari talaga siya. Nangyari yun sa'yo? Yes, oo.
nangyari sa akin yun. Pero siguro yung mga ganon, projection na yun ng Yes. kanilang insecurity more Nakikita than ko it's siya. about you. Nakikita ko siya, parang ugaling, parang Filipino attitude siya. Na nangyayari siya sa family member, nangyayari rin siya sa within the trans community. Pagka nagkaroon kayo ng something, miscommunication, misunderstanding, sunod na nilang i-attack sa'yo. Personal Pag wala attack. na silang masabi, Oo, ad hominem, di Ad ba? hominem. sabihin na nila, di ka naman lalaki. Oo, O kahit anong gawin mo, babae ka pa rin. Dapat Oo. ma'am ka, ganyan. oo. Nangyayari talaga siya. So sa akin, pag nandun na ako sa moment na yun, pag na-experience ko siya, sa ngayong edad ko na to, hindi ko na pinapatuloy. Tama. Binablock ko kagad. Yun. Totoo. Kasi di ba, why waste your energy? Sayang. Oh. Sayang. Di ba? Let's focus our energy on people who love us. Mm-mm. Ganun lang. Love kasi. us. Or may potential na makinig. Yes, totoo yun. Pero may question ako, like, what if it's, so, syempre, nasa LGBT. Mm. Hindi rin naman natin siguro talaga ma-expect na, porket nasa LGBT sila, naiintindihan na talaga nila yung the whole spectrum. There are people in the community that are actually against Oo. trans identity. Mm-mm. How do you feel about that? Like, parang, bakit ikaw yung di nakakaintindi? Ikaw din, you identify, or your sexual Okay. orientation is different. Actually, sa akin, na-experience ko rin yan. Di ba marami akong friends, no? Oo. Marami akong friends na butch, lesbian. So, based sa experience ko ngayon, yung mga totoong kaibigan ko talaga, nandyan pa rin sila, nagstay sila. Kahit na ganito yung pinili ko. Ito yung identity ko eh. Kasi may iba dyan sabihin, ba't ka pa magkaganyan? Sayangin mo pa yung ano mo. Sasayang ka lang ng pera, papatap surgery ka, papa-opera ka sa ganyan, mag-hormones ka pa. Eh, okay naman tayo. Ano bang problema? Parang gano'n. Hindi ka nila maintindihan kasi parang feeling nila, pagka tomboy dapat. Punto tayo, bakit magaganyan ka pa? Parang feeling nila tuloy, tingnan mo naman kami. O mag-isa ka lang. Oo. Tingnan mo naman kami, okay naman kami. So may mga friends ako na gano'n na ano na kami, na separate ways na kami kasi nga hindi nila maintindihan. Kahit part of the LGBT community. So ako mag-aalatito boy tayo. Oo. Ito ang salamin. Okay? At sa salamin na ito, nandito yung younger selves ninyo. Diba? So ano yung gusto mong sabihin dun sa younger self mo, dun sa time na confused pa tayo or unsure? What would you say now? Ang ganda mo, girl. Yes. Hindi, wag kang magmadali. Walang deadline. Ang pagkilala sa sarili, ang pag-out. Hindi nga siya requirement eh. Kung ayaw mo mag-out, go lang. Yeah. Diba? If you want to remain in the closet, go lang. Hindi mo kailangan mag-out just because pinipressure ka ng society. Yeah. Diba? Ang mahalaga, yung personal journey mo, yung unahin mo, yung pagtanggap mo sa sarili mo at pagmamahal mo sa sarili mo. And then, kapag ready ka na, tsaka mo sabihin sa iba, but don't let others pressure you to be this or do that. Diba? Yung sarili mo yung pinakamahalaga. So, lalaki kang totoo at masaya at maganda. Actually, may gusto akong nabasa ko yata somewhere yun na parang, di ba, yun nga, may pressure sa atin na nasa community na we have to come out. But I read somewhere na, instead of coming out, let people in. Yeah. And it's your choice when you feel like you're ready to let people in. Because we don't owe it to the world Yeah. na dapat mag-out tayo. Yung coming out kasi parang may responsibilidad ka eh. Yes. Oo. And it's Pero letting people in, baliktad, that it's at your own time and pace. Correct. Diba? Tsaka yung pag-out, it's so external na hindi naman dapat. And message din siya for the people around you to make themselves a safe space where you can come in. Yeah. Yes. So come in, para when you let them in and they come in your space, that's when you can be true to them. Totoo. So you don't owe your identity to anyone. True. Yeah, bro. Siguro nung bata ako, ang naging way ko para hindi ako mabully. Kasi ayoko matawag akong tomboy, ganyan. So parang ang nangyari, ako yung nagiging bully. Para hindi mo ako pwede i-touch. Yung parang ganun. Parang Yeah, ako asarin. Unahan mo na. Oh. Defense mechanism. Parang feeling ko nun para akong nagwawala sa mga bagay-bagay. Parang feeling ko lagi nila akong i-attack pero hindi naman pala. Yes. Yes. So parang lagi akong may kailangang patunayan kasi nga parang laging feeling ko mali ako, parang ganun. Kaya kumbaga parang ano lang, siguro sa masasabi ko lang na keep dreaming.
Kasi parang kung para sa'yo talaga yan, mangyayari talaga para sa'yo. Kahit ano pa yung dumating, humarang, di ba? Kung para sa'yo yung isang bagay, mangyayari at mangyayari siya. Okay, so ito, last question para sa inyo. Marami na ngayon ng mga kids na as early as, I don't know what age, but they already know their identities. What do you want to tell them na, something, advice na he never got when you were growing up? Siguro when I was growing up, wala ako talagang figure na trans person beside me. So, ngayon kasi I'd like to think mas madali na for the kids to find someone they can look up to. Kasi phone lang, check mo online, Yeah. 'di ba? You can even connect with them, pwede mo silang i-message. Noon, wala tayong way of doing that. Kunyari, ngayon makita ka sa IG na, inspiring tong trans man na to or trans woman. Pwede mong i-follow, pwede mong i-message. I'm sure we get those messages Yeah, na parang, Mm-hmm. parang can you give me tips? So, ayun, very, very, siguro yung message ko sa queer kids ngayon, very time appropriate. So, utilize the digital space we're at now. 'Di ba? Kasi with a click of your fingers, pwede kang mag-connect with anyone in the world. Kung di mo mahanap sa Pilipinas, maybe in other countries. But it's so easy right now to find people you resonate with, Yeah. to find your tribe, to start your tribe kung kailangan mo. 'Di ba? So, the world is at the palm of your hands. Yeah. Kaya, utilize it. So, connect with people who you know will not just understand you, but also protect you. How about you, Nin? Sa akin siguro for trans man, straight for trans man siguro. Wag tayong magmadali mag-transition. Kasi lahat yan, it takes time. Before kasi super excited ako palagi kung anong nagbabago sa akin, ganyan. Minsan, hindi ka na makakapag-isip ng tama, compare mo yung sarili mo dito sa itong trans man na to, isang trans man na. So, walang way talaga na kung ano ba dapat itsura ng isang trans man, saan ba dapat siya may in love, ano ba dapat ang itsura niya. So, lahat tayo, unique tayo. So, kailangan lang na enjoy lang natin yung journey natin. Tapos, huwag tayo magmadali. Lalo ngayon, marami ng mga clinics na pwedeng puntahan. Marami tayong site na pwedeng makausap kung paano dapat ba talaga tayo mag-start mag-transition. Kasi, like ngayon sa case ngayon, ang dami kasing mga iba na ginagawa na nila yung hormones as cosmetic. Hindi talaga siya for medical purposes which is talagang yun yung pagkatao mo. Iba sumasali sa pageant, nagko-hormones lang. So, parang pagka-feeling kasi nila mas masculine, mas may chance na manalo sa ganito. Oh. 'Di ba? So, parang ganun, ginagamit siya as cosmetic na para para sa akin kasi like yung mga top surgery, yung surgeon, hindi naman natin siya sa pinagdadamot. Dito kasi sa Pilipinas, walang batas, 'di ba, na pwede, like sa ibang bansa kasi kailangan pang bigyan ka ng letter. Tapos mamuhay ka muna bilang isang trans man for a year kung talaga bang trans man ka. Dito kasi basta may pera ka, may connections ka, pwede mo magawa yung mga bagay na yan. Kaya parang feeling ko minsan nagagamit siya sa mali. Or naaabuso siya. May misuse. Kaya nangyayari ngayon, imbis na minsan maintindihan yung trans man, ano ba talaga yung trans man? Parang, di ka pa nakapagpatanggal ng dibdib eh. Di ka pa trans man. Di ka pa nag-hormones. Di ka pa trans man. Yeah. Di ba? Parang ganun. Kasi nga, nami-misuse yung mga bagay-bagay na which is dapat talaga. Kasi kunyari, naka-hormones siya, pero sabi niya parang tomboy ako. Di ba? Parang, yun ngayon nakikinig ngayon, bakit ganun? Kala ko pa trans man, di ba? So, yun lang. Sana, total may mga pwede naman tayong lapitan na makausap talaga tayo. So, dapat sana gamitin ng tama. Huwag tayo magmadali at huwag sanang gamitin yung mga medical purposes na yan para lang sa personal gain mo o gusto mo lang magpapansin sa social media, di ba? So what I'm hearing with what you're saying is that what these kids have now is the access to information, the Yes. access to research and facts and living proofs ng kung ano man yung identity na feeling nila or sexual orientation na kung saan sila nababagay. And I always tell that to my daughter also. She has, nung lumalaki siya, talagang
she has a very solid support system sa amin ni Ice na whatever she wants to be, whoever she wants to be, she can become. And we didn't really have that kind of like openness and ano before. So, yung tendency kasi din because of this access to information is yung self-image mo, ang bilis naman sa mga bata ngayon na parang it's very surface level. Yeah. Na nagde-depend sa kung ano din yung nakikita nila sa social media. So, parang baka yung deeper understanding and yung pagbibigay ng importansya dun sa access na meron ka, yung dapat na meron na Actually, hindi dapat naman na tayo meron sa nagdadamot, di ba? Kasi may mga changes na irreversible. Kunyari, hindi ka naman talaga trans, tapos nag-hormones ka, lumaki na yung boses mo. Hindi na-realize mo, babae pala ako. Hindi mo na mababago yan, ganyan na yung boses mo. Kumapal na yung vocal cords mo. Yung may mga bagay na mababago kasi because of these hormones. Na kaya dapat hindi talaga siya yung Minamadali. minamadali. At yung Oo. gusto mo lang, Oo. which is hindi talaga siya identified. Tsaka yung transitioning kasi expression siya eh. Hindi form of expression siya, hindi siya identity. So you can be a trans person without transitioning. You don't transition because you're trans. Diba? You Personal may choice transition if you're trans. Hindi siya mandatory. Hindi siya mandatory. Oo. And which also leads me, siguro, just to add lang, na for trans kids or queer kids out there na your transness and queerness, don't make it your personality. Your transness and your queerness is not the most interesting thing about you. It's Yeah. just one facet of who you are. Diba? You don't let it define you. And yun nga. So, ang ganda na sinabi mo na yun, no? Kasi di ba, labels are there. These labels, for me, are meant to help individuals to have an understanding of who they are. But that shouldn't box us. And at least, hindi rin tayo dapat i-box ng ibang tao sa kung ano mang label ang feeling natin we belong to. So, yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Sobra. I love this, discussion. Parang nalasing sa shots eh, wala namang ulo. Mga gatas lang. Well, if there's one thing talaga na na-realize ko, it really takes real courage para malaman natin at ma-accept natin kung sino tayo. Kasi hindi lang siya about self-love, but self-love is very, very important. I think yun yung dapat na una nating ma-embrace pag tinatanggap natin kung sino tayo dahil mahal natin yung sarili natin. One of the things that I really got also from what you said is like, lahat tayo may kanya-kanyang journey. And we have to embrace the journey we're all taking kasi it will lead us kung kailan tayo ready to embrace who we are. And hindi ibig sabihin din, pag hindi pa tayo ready, hindi natin minamahal sarili natin. But there's also joy in being able to find that pag nag-meet yung need mo to share na who you are talaga sa lahat ng tao, and be honest, and malagpasan mo yung, okay, comfortable na ako na ito na lang kahit hindi nila alam, pero nagsusumigaw sa loob mo na, you have to be honest with yourself, you need to be authentic. Diba? Kesa yung, ito kasi yung approved ng ibang tao. And we all had those kinds of sharing kanina sa na-experience yun on the joy, no? Pag finally, nahanap mo yon, na nahanap mo na, ready ka na to show who you are, and ready ka na to be more authentic and show your most authentic self. Tama! Ganda. At dahil dyan, sabi nga kanina, it's about self-love. And ito, gusto ko lang, Dahil lahat kayo mga giniginaw. dahil ito ay, andito, teka. So ito ay galing sa amin para sa inyo, pang self-love. I love. Nagulat ako nandun yung mukha ko. Gado ko. Sabi ko, bakit ang mukha ako? Sabi ko, oh my God, meron na ba akong merch? Meron na! Ayan. We want to thank you both. Ayan. Show them. Para ano. Ayan. So this is your Oh my Pala God! siya. You Love Me blanket. Yan ba? Oh, Oh my yun God. din. Now available on your yellow basket. Diba?
Parang may kamukha ka dito. Thank you! Oh my God, gamitin ko na everyday. Diba? Very beautiful. Diba? I love it. Thank you! Thank you so much for making time for us. I'm sure that itong mga napag-diskusyon na natin Tingnan mo, dito ganda ng ulo ko rito. will, pare shining, will actually not just inspire, but hopefully it will help people who's watching this or listening to us right now na mas magkaroon ng better understanding sa mga journey nila. Because lahat tayo, iba-iba man ang journey, kumbaga, we all deserve to be kind and to one another. Because yun nga iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan. So maraming salamat for offering din your perspective. Thank you! Thank you, Brother Man. Thank you, thank you. Thank you. Wow. Sorry, mahirap kita ko. Ipit na ipit yung tiyan ko. So everyone, thank you for joining us. This is Talk Sheets, kung saan hindi lang puso ang pinapakinggan, pati na rin ang mga sheets na madalas hindi pinag-uusapan. Tama. Like, follow, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget, please, to leave a comment. You have topics na you want us to unpack and discuss the next episode. Good night, everyone. And don't forget that the best conversations happen under the sheets. Yes. So don't hold back. Just Talk Sheets!